nag-check-in kami dito sa Club Balay Resort. Nang pauwi kami, nagkamali ako ng liko. Sa pag-uwi namin ito, nangyayari. May plano kaming dadaan sa Santo Tomas, Batangas kasi nag-research na kami kung saan ang mas magandang daan. So, nag-Waze kami, gumamit kami ng Waze. Ay dinala kami dito sa Ligaya Drive. Ngayon ang problema. Loaded kami. 13 person loaded kami with luggage pa. Sa Mitsubishi GLS Expander ang ginagamit kong sasakyan. Nang na-research namin itong Ligaya Drive, napag-alaman namin ito pala ay isa sa pinaka-notorious road sa Pilipinas. It means notorious, delikado. Marami siguro itong mga curve area at saka sobrang tarik daw. Disclaimer lang, new driver ako. Yung naranasan ko dito, ngayon kinuwento ko lang sa inyo dahil bilang isang new driver. Nagsisimula na kaming umakyat. Ito, makita nyo itong pag-akyat namin dito. Ang tatahakin namin Ligaya Drive ay 8 kilometers. Ngayon, napakyat na doon, simula na kami napakyat. Tingnan nyo, nag-curve siya. So, super tarik talaga na nadaanan mo. Ang sasakyan ko ginagamit ay automatic. Kaya, ginamitan ko siya ng gear 2 para madagdagan ng lakas yung paakyat namin sa tarik na ito. Tapos, i-OD off mo para magiging manual style na siya. I-automatic reverse to manual. Ngayon, nakikita nyo ba yung mga curve na to? Diba super curve siya, tapos patarik pa. At dito sa side nito, makikita nyo yung 180 degree yung view ng Taal Volcano. Pwede kayo mag-stop over dito, then take picture, relax muna, tatanggalin nyo yung kaban sa dibdib kasi inaakyat nyo. At ingat lang talaga sa pagmamaneho sa lugar na to. I think mas delikado pa ito paakyat sa Baguio. Yan ang dinadaanan namin. At yung mga patarik na lugar na to ay nanganganak para siyang na akala mo tapos na mayroon pa palang ibubuga. Sabi mong yung kaba mo sa pag-akyat nadadagdagan. Kakabahan ka doon. Very challenging yung road na to. Sa travel namin, mula kami sa Club Balay Isabel papuntang Maynila. Nung pumunta pala kami sa Club Balay Isabel, nagbiyahe kami galing sa Santo Tomas, Batangas papunta dyan sa Club Balay. Kaya medyo okay yung takbo namin kasi hindi masyado patarik.
pero kasi maiksi. Maiksi yung daanan at meron din mga sasakyan na naka-double park at nagpa-park sa gilid. So, ingat-ingat at medyo kailangan maging matalas mata mo dito sa lugar na to. At marami ding naka-park sa gilid ng daan na yung daanan ay dalawang sasakyan lang ang makapasok. So, nung nagsimula ng tarik namin, tinuloy-tuloy ko na. At doon dito sa video na ito, makikita nyo kung gaano katarik o gaano ka-delikado yung dadaanan namin. Dahil makikita sa lubong ka na maraming mga blind spot na area. Pababa, patarik pa. Mabilis takbo sa kalsadang dito. At mahina akong takbo. Kaya ingat-ingat lang kayo. Lalo-lalo na sa gabi. Kailangan siguro, pag magliko ka sa curb na ito, gumamit ka muna ng horn. Mag-horn ka bago ka paliko. Oh, yan oh, nakita mo yan. Super curve, 'di ba? May blind spot pa doon banda, hindi mo makikita. Super curve talaga. Hindi ka naman pwede mag-minor dito kasi super tarik din. Kailangan mo itutuloy-tuloy mo dito yung pag-akyat mo. At yung yan oh, super curve. Oh. At makikita mo pala sa map kung gaano ka curve yung dinaanan namin. Yan yung tinahak namin. Yan. Yan, pero maganda. Totally maganda. At tingnan mo, nakita mo 'yun, may nakapark sa gilid. Oh. Maliit na daan, may nakapark sa gilid. Kailangan mo kumuha ng area doon sa kabila. Eh paano yung masasakyan mabilis dahil pababa sila? 'Di ba delikado? Kaya ingat. Ingat tayo. Kailangan natin mag-ingat magmaneho. Pero believe ako dito sa Mitsubishi Xpander GLS 2023. Napaka malakas siya, malakas talaga, totally malakas. Yung capacity siya 7% lang, nagawa namin 13% kasi iwasan sana namin itong patarik. Pero nakayanan namin yung yung sasakyan. Pero hindi na namin ulitin din for the sake of the safety na lang. Ito, paliko na kami dito sa Tagaytay Calamba Road. Namin akalain na makakadaan kami dito sa Picnic Road Tagaytay. Sa kaliwa na yon, papunta na sana kami sa Calax. Kaso lang, itong si Waze, dinala na naman kami, nakulangan yata sa pag-akyat si Waze. Sabi niya siguro, dagdagan ko pa yung kaba ng dibdib ng driver na to. Kaya dinala kami na naman dito sa ibang patarik na naman.
Kaya okay, dito naman, yan, nagsimula na naman kami na akyatan. Ito naman, akyatan na naman ng akyatan. Puro akyatan, walang katapusang akyatan. Pero medyo malawak na ng daan dito. Ito naman, challenging road na naman to. Mula ka dito sa Calamba Road, papunta ka dun sa, People's Park in the Sky. Yun dinaanan namin yun. Dinala kami sa People's Park in the Sky. Ito na talaga. Ito na. Andito na kami papuntang SLEX Road. Yan. Pababa na naman kami. So, pasulong na naman. Ang ginagamitan ko dito, dahil automatic nga ito, so, gumamit ako ng gear low. Gear L. It means low. Para hindi masyadong, pero pa rin kami. Ano to? Ha? OD off pa rin kami. Naka-OD off pa rin kami para maging manual style yung kambyada mo. Tapos, yung pagbe-brake mo, kailangan, wag mo itudo masyado, delikado, kaya ingat-ingat din sa paggagamit ng brake. Dahil sa sobrang pasulong nito, dahil galing kami sa akyatan, siyempre, kabaliktaran, pasulong, marami rin. Tingnan mo yung curve na yan din. Ganyan. Tapos, mabibilis pa yung mga sasakyan na magkakasalubong. Tuloy-tuloy pa rin kami sa aming destination patungo doon sa aming paruroonan.
finally, sa haba-haba man ng akyatan at babaan, nakakarating din kami dito sa SLEX Road. At hindi ko nakalang nakayanan namin. Chinik namin yung sasakyan. Okay naman. Walang naamoy na brake. The engine's working good. Yung gulong okay. Kaya tuloy-tuloy kami nagbinaktas na naman yung SLEX Road patungo sa bahay sa Manila. In God's help, nakarating kami sa Manila. Para sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please subscribe ko dahil marami pa akong i-upload na mga video. Tulad ng mga road trip na to at sa yung mga live ko sa barko, live ko sa abroad, at yung mga certificate na gagawin mo o i-renew nyo or passport, seaman's book, tanong lang po kayo at magsasagot po ako dyan. Thank you. Bye. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't